Ang mga aralin sa video na ito ay una, ano ang pormal na wika at anyo nito? Ikalawa, ano ang di pormal na wika at uri nito? Sa unang bahagi ng ating aralin, ano nga ba ang pormal na wika? Ang pormal na wika ay mga salitang ginagamit sa opisyal, akademiko, pampanitikan, teknikal at pormal na sitwasyon. Ito ay sumusunod sa tamang balarila, wastong gramatika at estruktura ng pangungusap. Narito na ang anyo ng pormal na wika. Una, pampanitikan o masining. Ito ang pinakamataas na antas ng pormal na wika. Ito'y malikhain, masining at gumagamit ng malalalim, matatalinghagang salita. Madalas itong ginagamit sa panitikan tulad ng tula, nobela, maikling kwento, talumpati at sanaysay. Ang pampanitikan ay malalim at mayaman sa talinghaga, malikhain at masining at hindi karaniwang ginagamit sa araw-araw. Halimbawa, ang puso niya'y lumilipad sa alapaap dahil sa tuwa. Ikalawang halimbawa, siya'y busilak ang kalooban. Ikalawa, pambansa. Ito ang standard o karaniwang anyo ng wikang Filipino. Ginagamit sa akademiko, opisyal, pamahalaan, media, edukasyon at pormal na talastasan. Ito ang wikang itinuturo sa paaralan. Ang wikang pambansa ay malinaw, objetibo at tiyak susundin ang wastong gramatika. Karaniwang bokabularyo, narito ang halimbawang pangungusap. Una, isinagawa ng pamahalaan ang proyektong para sa kapakanan ng mamamayan. Ikalawa, ang edukasyon ay pundasyon ng pag-unlad. At ikatlo, bumaba ang antas ng polusyon ngayong taon. Narito ang ilang katangian ng pormal na wika. Una, objetibo, hindi gumagamit ng personal na opinyon o emosyon. Ikalawa, may wastong gramatika, sinusunod ang pamantayan sa pagsulat at pagsasalita. Ikatlo, malinaw at tiyak, walang kalabuan o malalabong pahayag. Ikaapat, malalim na bokabularyo, gumagamit ng mga salitang pampanitikan at teknikal. Ikalima, iwas sa kolokyal o balbal, hindi gumagamit ng pang-araw-araw na salitang kanto o paimbabaw. Narito ang halimbawa ng pangungusap na may pormal na wika. Una, ipinagkaloob ng pamahalaan ang tulong pinansyal sa mga nasalanta. Ikalawa, isinagawa ang pananaliksik upang matukoy ang sanhi ng polusyon. Ikatlo, ang edukasyon ay pundasyon ng makabagong lipunan. Saan nga ba ginagamit ang pormal na wika? Una, pagsulat ng sanaysay, pananaliksik, tesis o disertasyon. Ikalawa, opisyal na dokumento at liham. Ikatlo, talumpati sa seremonya o akademikong okasyon. Ikaapat, sa balita at pahayagan. At ikalima, mga batas, patakaran o resolusyon. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi. Ano nga ba ang di pormal na wika? Ang di pormal na wika ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, mga impormal na sitwasyon o kapag malapit ang ugnayan ng nag-uusap. Hindi ito istriktong sumusunod sa tuntunin ng gramatika at maaaring maglaman ng kolokyal, balbal o impormal na pananalita. Narito ang ilan sa uri ng di pormal na wika. Una, kolokyal. Ang kolokyal ay mga salitang ginagamit sa impormal na usapan. Karaniwang mga pinaikling salita, mas magaan at pang-araw-araw na gamit. Hindi ito balbal o islang, ngunit hindi rin pormal. Ang kolokyal ay pinaikling anyo ng mga salita, madaling bigkasin at gamitin, pamilyar sa karamihan ng Pilipino. Hindi sumusunod sa istriktong gramatika at ginagamit sa tahanan, kaibigan, chat, text o social media.
Narito ang ilang halimbawa ng kolokyal na salita. Una, te o tol o ate o utol. Kailan o kailan. Sensya na o pasensya na. Wag o huwag. Punta o pumunta. Kain o kumain. Meron o mayroon. Di o hindi. Ikalawang uri ay balbal o islang. Ang balbal ay itinuturing na pinaka-impormal at pinakamababang antas ng wika. Ito ay madalas likhain ng kabataan, grupo o komunidad. Halimbawa, gay linggo, jejemon, kanto slang. Ito ang pinakamabilis mabago sa lahat ng antas ng wika. Ilan sa mga katangian ng balbal ay una, mababa at impormal na anyo. Ikalawa, minsan ay kanto o street language. Ikatlo, madalas produkto ng kultura ng kabataan. Ikaapat, nagpapakita ng pagiging malikhain sa wika. Ikalima, nagbabago ayon sa panahon o uso. At ang panghuli, madalas may tumatalo na kahulugan o islang meaning. Narito ang ilang uri ng balbal. Una, hinango sa banyagang salita. Halimbawa, whiz o wala, kebs o walang pakialam. Ikalawa, pinaikli o binaliktad, reversed. Halimbawa, tol o utol, ermat o nanay, astig o tigas. Ikatlo, ang gay linggo o sword speak. Halimbawa, jowa o kasintahan, syupatemba o alis. Ikaapat, jejemon. Halimbawa, yofo, musta. Ikalima, konyo speak. Halimbawa, like, grabe, I'm so pagod na talaga. Ikatlong uri ng di-formal na wika ay lalawiganin o dialekto o tinatawag ding rehiyonal. Ang lalawiganin ay mga salitang ginagamit lamang sa partikular na rehiyon o lalawigan. Hindi ito pangkalahatang salita. Nakaugnay ito sa kultura at wika ng isang lugar. Narito ang ilang katangian ng lalawiganin. Una, katutubong salita ng isang rehiyon. Ikalawa, hindi karaniwang nauunawaan ng ibang rehiyon. Ikatlo, may sariling bigkas, tono at kahulugan. Ikaapat, ipinapakita ang kayamanan ng wikang Filipino. At ang panghuli, nagmula sa iba't ibang lokal na wika. Halimbawa, Cebuano, Ilocano, Kapampangan, Bicolano, Hiligaynon, Waray, Tausog at marami pang iba. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.